Isang iglap lang. Isang iglap lang ang kinailangan para gumuho ang mundong maingat na binuo ni Massimo de la Cruz sa loob ng 8 taon. Hindi ito gumuho dahil sa bala o sa siga, kundi dahil sa isang pares ng mamata. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pakadapa. Sa gitnaang maingay na school ground ang Santa Esperanza Integrated School, isang maliit na batang babae na may 2 tirintas sa buho ang natumba habang nagahabulan. Automatiko, bilang gwardiya ng eskwelahan, lumapit si Max. Sanay na siya sa ganito magatuhot na may gasgas, magabatang umiyak na kailangan lang konting pag-alo. Pero nang hawakan niya ang balikat ng bata para itayo, at nang tumingala ito sa kanya, may kung anong kumurot sa puso ni Max. Mga matang bilugan, kulay sokolate. At sa likod na mumong luha, may kislap doon na kilalang kilala niya. Isang kislap na 8 taon na niyang pilit na binubura sa kanyang alaala. Okay ka lang, miss? Tanong niya, pero ang boses niya ay parang nanggaling sa malayo. Hindi sumagot ang bata. Pinapagan lang nito ang palda at ngumiti ng bahagya, isang ngiting nahihiya. At sa pagniting iyon, lalong nanikip ang dibdib niya. Bago pa siya makapagsalita ulit, 2 batang lalaki na halos makamuha ang tumakbo palapit. Ella, ayos ka lang? Tanong ng isa, na may hawak na Crayola sa kamay. Yumakap ang babaeng tinawa na Ella sa braso ng isa pang lalaki, na mas seryoso ang mukha. Kuya Miggy, okay lang ako. Nadapa lang. Napako ang tingin ni Max sa batang tinawa na Miggy. Sa ayos ng kilay nito, sa paraan ng pakakatikom ng bibig habang sinusuri ang kapatid. Sa tindi na parang handang protektahan ang lahat, nakita ni Max ang sarili niya. Isang mas maliit, mas inosenteng bersyon ng mukha na nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Napaurong siya ng isang hakbang. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang magabaga. 3 sila. Makakamuha. Mga 8 taong gulang. Ang matematika sa kanyang isipan ay mabilis at brutal. 8 taon. Eksakto. 8 taon mula ng isang umaga. Nagising na lang siya na wala na si Arabella sa tabi niya. Wala kahit isang sulat. Wala kahit isang paalam. Ang tanging alaala na naiwan ay ang luma at kupas ng litrato sa kanyang wallet, isang litrato nilang dalawa na masayang nakangiti sa ilalim ng puno. Sa isang mundong hindi pa wasak, nang tumuno ang bell, hudyat na tapos na ang recess, tila natauhan si Max. Natakbuhan na ang mga bata pabalik sa kanilang classroom, pero siya ay naiwang nakatayo sa gitna ng sementadong palaruan, ang puso niya ay tumitibok na parang tambo sa digmaan. Ang buong hapon ng kanyang duty ay isang malaking pakabalisa. Ang bawat batang dumadaan, ang bawat tawa, ang bawat sigaw ay nakpapaalala lang sa kanya sa 3 mukha na iyon. Hindi niya namalayan ang oras hanggang sa mag-uwian na. Natanaw niya ang 3 bata na naghihintay malapit sa gate. At ilang sandali pa, isang babae ang lumapit sa kanila. Galing sa direksyon ng maliit na panaderia sa kanto. Si Ara. Mas payat. Mas halata ang pagod sa mukha. Pero walang duda siya pa rin iyon. Ang babaeng namamay-ari nga matang nakita niya kay Ella kanina. Hindi na nag-isip si Max. Ang 8 taong sakit, galit, at pagtataka ay bumuhos sa isang iglap. Hinintay niyang makalayo ng kaunti ang pamilya sa mataong gate bago siya humakbang papalapit. Ang kanyang uniforme bilang gwardiya ay biglang parang naging isang kaswatang napakabigat. Ara. Natigilan si Arabella. Dahan-dahan siyang lumingon. At nang makita kung sino ang tumawa, ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Takot. Iyon ang unang emosyon na kita ni Max. Hindi gulat, kundi purong takot. Max. Utal niya. Habang mahigpit na hinihila palapit sa kanya ang 3 bata. Nakita ko sila, sabi ni Max. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Itinuro niya ng tingin ang mga bata. Sinong sila? Pagkakailan ni Ara. Ngunit ang panginginig ng kanyang makamay sa balikat ng nga anak ay sumisiga ng katotohanan. Huwag kang makunwari. Ara. Lumapit pa si Max. At sa bawat hakbang niya, ay ang pakatras ni Ara. Ang nga anak mo. Ang nga anak natin.
Ang huling salita ay lumabas na parang isang tanong na puno ngang pipe. Tumingin si Ara sa kanya, ang mamata ay puno ngang isang emosyong hindi mabasa ni Max, isang halong ngang sakit at desperation. Huminga siya ng malalim, at nang magsalita siya, ang boses niya ay malamig na parang yelo. Hindi ikaw. Dalawang salita lang. Pero para kay Max, iyon ay isang bala na tumama sa parehong sugat na 8 taon nang hindi gumagaling. Hindi ako. Bulong niya. Hindi makapaniwala. Umalis ka na, Max. Huwag mo na kaming guguluhin, sabi ni Ara, bago mabilis na tumalikod. Hila-hila ang kanyang nga anak na nalilito. Naiwan si Max na nakatayo ron, parang isang estatwa na binuhusan ng malamig na tubig. Ang kaunting pag-asa na sumilip sa kanyang puso kanina ay namatay, pinalitan ng pamilya na galit at pakadurog. Gabi na nang maglaka siya. Pabalik sa eskwelahan para kunin ang magamit niya. Tahimik at madilim na ang paligid. Habang naglalaka sa dating maingay na palaruan, may natapakan siyang isang piraso ng papel. Dinampot niya ito. Handa nang itapon. Ngunit napansin niya ang guhit. Isang drawing ng bata, gawa sa Crayola. May isang nanay, at 3 maliliit na bata na makakahawak kamay. Masaya sila. Ngunit sa tabi nga nay kung saan dapat naroon ang tatay, ay isang malaking blangkong espasyo. Sa hitna ng espasyong gijon, may nakaguhit na malaking question mark. Gumalaw ang puso ni Max. Akmang lulukutin na niya ang papel nang may mapansin siyang sulat sa likod. Binaliktad niya ito. Niya nguyamot at sulat kamay ng isang bata, pero malinaw na mababasa. Para kay Papa. Sana mahanap ka na namin. Nabitawan ni Max ang papel. Ang hangin ay muling nawala sa kanya. Ang malamig na patanggi ni Ara ay sumasalungat sa desperadong hiling na nakasulat sa papel na hawak niya. Hindi ito tugma. May mali. Isang sikreto ang nakatago sa likod ng mamata ni Ara, at ngayon, mas determinado si Max na alamin ito, anuman ang mangyari. Isinara ni Ara ang pinto at mabilis itong nilo. Ang tunog ng paklik ng seradura ay kasabay ng malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Isinandal niya ang kanyang nusa malamig na kahoy. At ipinikit ng mariin ang kanyang nga mata, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Pero huli na ang lahat. Ang halimaw na 8 taon niyang itinatago sa pinakasulok ng kanyang isipan ay nagising na. Ang mukha ni Max. Ang matanong sa mata niya. Ang sakit. Ang lahat ng iyon ay nakbalik sa kanya sa isang madilim na opisina. 8 taon na ang nakalipas. Ang amoy ng mamahaling tabako at ang lamig ng aircon. Nakaupo siya sa harap ng isang lalaking nakangiti, ngunit ang ngiti ay hindi umaabot sa mga mata. Si Don Ricardo Sandoval. Maganda ang kinabukasan ng boyfriend mo, sabi ni Sandoval noon, ang boses ay kalmado pero may talim. Inilapak nito sa mesa ang isang folder. Nang buksan niya ito, ang laman ay malitrato ni Max. Magalitratong kuha nang hindi nito alam nagpapatrolye sa kalye, kumakain sa karinderya, natutulog sa maliit nilang apartment. Isa siyang magaling na pulis. Matapang. Matalino. Pero bata pa. Marupok pa. Nanginginig ang makamay ni Ara habang tinitingnan ang malitrato. Anong kailangan niyo sa akin? Muling ngumiti si Don Ricardo. Simple lang. Ang ama mo, bago siya namatay, may mainiwang dokumento. Mga dokumentong makakasira sa akin. Alam kong nasa iyo. At alam kong may balak kang ibigay iyan kay Max. Pero isipin mo, Ara. Kapag kinalaban niya ako, hindi lang ang karya niya ang mawawala. Ang huling pangungusap ay isang lason na dahan-dahang kumalat sa kanyang buong sistema. Umalis ka, utos ng demonyo sa kanyang harapan. Umalis ka sa buhay niya. Mawala ka na parang bula. Huwag kang maiwan ng kahit anong bakas. Kapag ginawa mo iyon, hahayaan ko siyang mabuhay. Pero sa oras na bumalik ka, o sa oras na malaman niyang kinalaban mo ako, mamamatay siya. Ang banta na iyon ang naging pako sa kanyang krus. Lingit sa kaalaman ni Sandoval, dala na niya noon sa kanyang sinapupunan ang mabungangang pagmamahalan nila ni Max. Kaya't ang pag-alis niya ay hindi lang pagprotekta kay Max.
Ito ay pagprotekta rin sa tatlong buhay na nagsisimula pa lamang. Napabalik si Ara sa kasalukuyan nang maramdaman niya ang isang maliit na kamay na humahawa sa laylayan ng kanyang damit. Si Gabo, ang kanyang pinakamapamahal na anak, ay nakatingin sa kanya ng may paalala. Mama? Okay ka lang po? Bakit ka umiyak? Mabilis na pinunasan ni Ara ang isang luhang hindi niya namalayang pumata. Ngumiti siya, isang ngiting pilit. Okay lang si Mama, anak. Napuwing lang. Kinagabihan, habang pinapatulog niya ang tatlo, muling nagsalita si Gabo. Mama, bakit po wala tayong picture ni Papa? Ang simpleng tanong ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Ara. Niyakap niya ang kanyang na anak. Kasi, nasa malayo si Papa. Anak, pero mahal na mahal niya kayo. Isang kasinungalingan na paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, umaasang balang araw ay magiging totoo. Kinabukasan, ang takot ay bumalot sa bawat kilos niya. Bawat anino sa kanto ay tila nagmamasid. Bawat sasakyang dumadaan ay tila ang kotse ni Sandoval. Sa gitna ng kanyang pag-alala, hinarang siya ni Max sa labas ng eskwelahan. May hawa itong papel. Ang drawing ng nga anak niya. Huwa mo nang itanggi. Ara, sabihin mo sa akin ang totoo. Ang boses ni Max ay puno ng pakiusap at sakit. Gustong-gusto niyang sumiga. Gusto niyang sabihin ang lahat. Gusto niyang humingi ng tawad at yakapin ito. Ngunit ang muka ni Don Richardo at ang mga litrato ni Max ang nakikita niya. Wala kang pakialam dito. Max, sabi niya. Ang bawat salita ay parang bubo sa kanyang lalamunan. Hindi mo sila anak. Tigilan mo na kami. Pero bago pa makasagot si Max, isang malakas na sigaw ang pumunit sa tensyonadong hangin. Mama, tulong. Napalingon silang dalawa. Si Ella, ang kanyang bunso, ay nakaakyat sa mataas na sangangang puno ngang bangga sa gilid ng eskwelahan at ngayon ay nanginginig sa takot. Hindi makababa. Nataranta si Ara. Ella, anak, huwag kang kakala. Ngunit bago pa siya makatakbo, naunahan na siya ni Max. Walang pag-alinlangan. Mabilis pero kalmado ang kilos nito. Ella, di ba? Makinig ka sa akin, sabi ni Max. Ang boses ay malumanay at puno ng awtoridad. Tumingin ka lang sa akin. Huwag kang titingin sa baba. Okay. Dahan-dahan mong iabot ang kamay mo. Sumunod ang bata. Sa gitna nga niyang takot, may tiwala sa mga mata nito para sa estrangherong gwardiya. Maingat na inalalayan ni Max ang pagbaba ni Ella, at nang abot kamay na niya ito, binuhat niya ito ng buong ingat at inilapak sa lupa. Niyakap ni Max ang nanginginig na bata. Shh, okay na. Ang tapang mo. Nakatayo lang si Ara sa di kalayuan, pinapanood ang eksena. Ang lalaking mahal niya, na nag-aalaga sa anak nila. Isang perpektong larawan ni pamilyang pinangarap niya, isang larawan na kailanman ay hindi maaring maging totoo. Ang puso niya ay sabay na pinupuno ni pagmamahal at matinding takot. Dinala ni Max si Ella pabalik sa kanya. Ang mata ng laki ay nakatitik sa kanya, puno ang isang bagong determinasyon. At nang magsalita ito, ang bawat salita ay isang hato sa kaluluwa ni Ara. Bumulong ito, sapat lang para marinig niya, habang ang mata nito ay hindi umaalis sa kanya. Hindi na ako alis. Poprotektahan ko ang nga anak ko. Ang pangako ni Max na poprotektahan niya ang mga anak niya ay naging isang apoy sa kanyang dibdib. Pagising niya kinaumagahan, hindi na bigat ang dalang kanyang unipormang panggwardiya. Ito na ngayon ang kanyang baluti. Ang kanyang posisyon sa Santa Esperanza ay hindi na isang simbolo ng niyang kabiguan. Ito na ang kanyang tore, ang kanyang bantayan. Mula sa kanyang guardhouse, ang bawat sulok ng eskwelahan ay naging parte ng niyang misyon. Ang datiim nga walang mukhang bata ay ngayon may tatlong pares ng mata na palagi niyang hinahanap. Si Ella, na laging nakangiti. Si Gabo, na madalas ay may hawa na papel at lapis. At si Miggy, ang seryosong tagapakbantay ng kanyang nga kapatid, mga anak niya. Isang hapon, habang papalapit na ang uyan, biglang bumuhos ang malakas na ulan.
Nakagulo ang mga estudyante at mga magulang na sumusundo. Nakita ni Max ang tatlo na sumisilong sa ilalim ng maliit na waiting shed, giniginaw at walang payong. Si Ara, marahil, ay naipit sa trabaho o sa traffic. Hindi na dalawang isip si Max. Kinuha niya ang malaki niyang itim na payong at mabilis na tinungo ang tatlo. Halika, mga bata. Ihahatid ko kayo sa may gate para hindi kayo mabasa. Sabi niya. Ang boses ay malumanay. Nakatinginan ang tatlo. Si Ella ang unang ngumiti at lumapit. Sumunod si Gabo. Tanging si Miggy ang naiwang nag-alinlangan, nakatingin sa kanya na parang sinusuri ang kanyang intensyon. Ngumiti si Max kay Miggy. Walang maiwan, di ba, Chief? Tila tinablan ang bata sa tawa ni Max. Tumango ito at sumama na rin sa ilalim ng payong. Siksikan sila. Ang balikat ni Max ay nababasa na ulan. Ngunit sinigurado niyang tuyo ang tatlong bata sa ilalim ng payong. Habang naglalakad sila, para pagaanin ang loop, sinubukan ni Max ang isang lumang joke. Anong sabi ngang isda nung hiniwa siya sa gitna? Tanong niya. Tumingala ang tatlo. Eddie, I'm tuna. Si Ella at Gabo ay humajigit. Nakita ni Max ang isang maliit na ngiti na sumilay sa labi ni Miggy bago ito muling nakseryoso. Sa sandaling iyon, sa gitna ng malakas na ulan, naramdaman ni Max ang isang init na matagal nang nawala sa puso niya. Isang pakiramdam ng pagiging buo. Nang makarating sila sa gate, isang humahangos na ara ang sumalubong sa kanila. Nako, maanak. Sorry, nalata si Mama. Natigilan ito nang makita si Max na kasama ngang bata. Ang ngiti sa mukha nito ay napalitan ng pamilyar na kaba. Salamat, Max. Sabi niya. Ang boses ay formal at malamig. Mabilis niyang kinuha ang mga bata, halos kalat ka rin palayo. Pinano lang sila ni Max na maglakad papalayo, habang ang init na naramdaman niya kanina ay dahan-dahang nilalamon ng lamig ng ulan. Bakit gano'n na lang ang takot ni Ara sa kanya? Ilang araw ang lumipas. Isang hapon, nakita ni Max si Miggy na kinokono ng dalawang mas matatandang bata malapit sa likod ng gym. Hindi ito sinasaktan, pero kitang-kita ang pananakot. Agad na lumapit si Max. Ang kanyang presensya pa lang ay sapat na para makpulasan ang dalawang bully. Naiwan si Miggy, nakayuko, kinukuyom ang makamao. Umupo si Max sa tabi niya. Hindi niya ito pinagalitan o tinanong. Hinintay lang niya itong magsalita. Sabi nila, duwag daw ako. Bulong ang bata. Tumingin si Max sa anak. Hindi totoo yan. Ang matapang, hindi yung nanununtok agad. Ang matapang, yung alam kung kailan iwas, pero hindi natatakot humarap kapag kailangan. Dinampot niya ang isang maliit na bato. Ang tapang ay hindi sa laking ang katawan, Miggy. Nasa tindi yan. Sa pagtayo mo ng diretso at pagtingin sa kanila sa mata. Tumingin si Miggy sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Max ang paganga sa mga mata nito. Isang tahimik na ugnayan ang nabuo sa pagitan nilang dalawa. Isang bagay na hindi kayang sirain ng kahit anong pagtanggi ni Ara. Pero habang lumalalim ang koneksyon niya sa mabata, may napapansin siyang kakaiba. Isang mamahaling itim na kotse, walang plaka, na ilang beses na niyang nakitang nakaparada sa tapat ng eskwelahan. Walang bumababa. Tila may minamanmanan. Ang dati niyang insting bilang pulis ay kumakalam. May mali. Isang hapon, nakita niyang muli ang kotse. Kasabay nito, nakita niya si Ara na nakatayo sa isang sulok, kausap ang kanyang cellphone. Ang mukha ni Ara ay punong paghihirap. Napasa si Max na ito na ang pagkakataon para kausapin siya ng masinsinan. Dahan-dahan siyang lumapit. Nagtatago sa likod ng isang puno, ayaw siyang gulatin. At doon, narinig niya ang gasalitang duduro sa lahat ng pag-asa na kanyang itinatayo. Ang boses ni Ara sa telepono ay basak at nanginginig sa takot. Huwa niyo silang gagalawin. Parang awan niyo na. Saglit na katahimikan, bago siya muling nagsalita, mas desperado. Opo. Opo. Lalayuan ko na siya, pangako. Huwag niyo lang sasaktan ang maanak ko. Natigilan si Max.
Ang masalita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Lalayuan ko na siya. Siya. Sino? Siya. Ang tinutukoy ni Ara ay siya. At ang sila. Ang mga anak nila. Ang lahat ay biglang nakaroon ng isang nakakapangilabot na kabuluhan. Ang takot ni Ara ay hindi para sa sarili niya. Ang pagtanggi niya ay hindi dahil sa galit. Umiwas siya dahil may nakbabanta sa kanya. Isang lalaki. Isang makapangyarihang lalaki na kayang manakot at magbanta sa buhay ng anak nila. Nanlami ang buong katawan ni Max. Ang sakit ng pag-abandona 8 taon na ang nakalipas ay bumalik, ngunit ngayon, may kasama itong isang mas maitim na emosyon. Ang sakit ng pagkakaroon ng karibal. Dahan-dahan siyang umatras, ang puso niya ay parang pinipiga. Tumalikod siya, ang nga kamay ay nakakuyom sa makabilang gilid. Ang pag-asa at ang kaunting kilih na naramdaman niya sa ilalim ng ulan ay naglaho, pinalitan ng isang malamig at mapait na konklusyon na gumuhit sa kanyang isipan. May iba siyang lalaki. Ang bawat araw para kay Ara ay isang paglalakad sa alambre. Sa isang banda, ang unti-unting paglapit ni Max sa mga bata ay nagdudulot ng isang lihim na kaligayahan sa puso niya. Nakikita niya kung paano kumislap ang mga mata ni Ella tuwing kinakausap siya ni Max, kung paano dahan-dahang nawawala ang pagkaseryoso sa mukha ni Miggy, at kung paano buong pagmamalaking ipinapakita ni Gabo ang kanyang nga drawing sa guwardiyang naging kaibigan na nila. Ngunit sa kabilang banda, ang bawat ngiti at bawat sandali ngang koneksyon ay isang hakbang palapit sa bangin. Ang nga anonymous na tawag ay naging mas madalas. Walang nagsasalita sa kabilang linya, tanging isang nakakabinging katahimikan na mas nakakatakot pa sa anumang banta. Alam niyang paalala iyon. Isang paalala na nakamasit sila. Isang umaga, pagbukas niya ng pinto para ihatid ang nga bata, may nakita siyang isang maliit na kahon sa kanyang paanan. Walang pangalan. Walang sulat. Nangingini ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob, nakahiga ang isang manikang may 2 tirintas sa buhok, katulad ng kay Ella. Ang lit nito ay basa at nakabali. Halos masuka si Ara sa takot. Mabilis niyang itinago ang kahon bago pa makita nga anak niya. Iyon na ang pinakamalinaw na mensahe. Hindi na sila nagbibiro. Dala en desperasyon, lalo niyang sinubukang itulak palayo si Max. Alam niyang nasasaktan ito, nakikita niya sa mamata nito ang pagkalito at galit, ngunit wala siyang pagpipilian. Mas gugustuhin niyang kamuhian siya ni Max kaysa makita itong nasa ataol. Sa eskwelahan, hinarap niya ito. Max, sinabi ko na sa iyo. Tigilan mo na kami, sabi niya. Pinipilit na maging matigas ang kanyang boses. Ang mukha ni Max ay isang maskara ng sakit. Dahil ba sa kanya, Ara? Takot ka ba sa kanya? Natigilan si Ara. Paano niya nalaman? Pero bago pa siya makasagot, ang tingin ni Max ay napuno isang bagay na mas masakit kaysa galit pangungot niya. Buhay namin ito, Max. Wala kang karapatan dito. Umalis ka na. Iyon ang nga salitang lumabas sa bibig niya. Nga salitang sumaksak din sa sarili niyang puso. Nakita niya ang pagguho ng anumang natitirang pag-unawa sa mukha ni Max. Tumalikod ito ng walang salita. Naramdaman ni Ara na iyon na ang huling sinulit na nagunay sa kanila at pinuto niya ito. Kinabukasan, mayroong isang maliit na selebrasyon sa eskwelahan. Isang malaking donor daw ang darating, isang negosyanteng magbibigay ng pondo para sa bagong library. Hindi ito pinansin ni Ara. Ang isip niya ay nasa kaligtasan ng kanyang nga anak. Nakatayo siya sa gilid kasama ang 3 habang nagsisimula ang programa. Nasa entablado ang principal. Nagbibigay isang mahabang talumpati ang pasasalamat. At ngayon, mga bata, mga guro, at mga magulang, salubungin po natin ng isang masigabong palakpakan ang ating butihing benefactor. Ang taong may ginintuang puso, Ginoong Ricardo Sandoval. Sa pakarinig ng pangalan, ang dugo ni Ara ay tila naging yelo. Ang kanyang pahinga ay huminto. Ang ingay ng palakpakan ay nawala, napalitan ng isang malakas na ugong sa kanyang tainga. Parang sa isang slow motion na bangungot,
Pinanut niya ang isang pamilya na figura na umakyat sa entablado mas matanda, may ilang puting buhok na sa gilid, ngunit may parehong mapanlinlang na ngiti. Si Don Ricardo Sandoval. Ang demonyo ang kanyang nakaraan. Narito. Napatitik si Ara. Hindi makagalaw. Pakiramdam niya ay nakikita siya nito sa gitna ng karamihan. Nagsimula itong magsalita. Mga salita tungkol sa pagtulong at kinabukasan ng mga kabataan, ngunit ang naririnig lang ni Ara ay ang banta nito 8 taon na ang nakalipas. Nang matapos ang talumpati, bumaba si Sandoval sa entablado. Inaasahan ni Ara na lalapitan ito nga guro at opisyal, ngunit sa kanyang pagkagimbal, dire-diretso itong naglakad. Patungo sa direksyon niya, ang nga tao ay nabibigay daan sa kanya na parang isang hari. Bawat hakbang nito palapit ay isang martilyo na pumupukpok sa dibdib ni Ara. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang nga anak, na ngayon ay natatago na sa likod niya. Sa di kalayuan, nakita niya si Max. Nakatayo sa kanyang pose, nakatingin din sa eksena. Ang pakalito sa mukha ni Max ay malinaw. Kilala niya si Sandoval. At ngayon nakikita niya ang takot sa mukha ni Ara habang papalapit ang makapangyarihang negosyante. Uminto si Don Ricardo Sandoval sa mismong harapan nila. Ang kanyang nga mata ay hindi nakatingin kay Ara, kundi sa 3 bata na sumisilip sa likod ng kanyang palda. Ang kanyang ngiti ay lumawa. Napakagagandang mga bata. Ara, sabi niya. Ang boses ay malambing ngunit puno ng lason. Itinuon niya ang kanyang tingin kay Miggy, na matapang na nakatingin pabalik. Pamilya ang kanilang mamuha, lalo na ang batang lalaking iyan. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin, hindi kay Ara, kundi sa direksyon kung saan nakatayo si Max. Isang tingin na puno ng tagumpay at pagmamayari. Sa isang iglap na iyon, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nakabit-kabit sa isipan ni Max, isang nakakakilabot at ganap na maling larawan. At alam ni Ara, sa sandaling iyon, na hindi na lang ang kanyang buhay ang nawasa. Lahat sila ay nasa bingit ng kapahamakan. Ang eksena sa harap ni Max ay isang brutal na dula na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Si Sandoval. Si Ara. Ang nga bata. Ang takot sa mukha ni Ara ay hindi takot ng isang biktima. Sa isipan ni Max, ito ang takot ng isang taong nahuli sa akto. Habang naglalakad palayo si Sandoval na may ngiti ang tagumpay, naiwan si Ara na parang isang estatwang basa. At si Max, naiwan sa isang impernong siya mismo ang gumawa sa kanyang isipan. Kaya pala. Ang nga salitang iyon ay pauli-ulit na tumatakbo sa utak niya habang naglalakad siya papalayo sa kanyang pos. Kaya pala siya biglang nawala. Hindi siya iniwan ni Ara para sa wala. Ipinagpalit siya. Ipinagpalit siya sa pera, sa kapangyarihan, sa isang marangyang buhay na hindi niya kayang ibigay noon bilang isang simpleng pulis. Kaya pala nawasa ang career ko. Si Sandoval. Ang negosyanteng iyon ang pinaghihinalaan niya sa kasong nagpatalsik sa kanya sa serbisyo. Isang kaso kung saan pinalabas na siya ang tiwali. Isang gawa-gawang ebidensya ang lumitaw, at bigla, ang lahat ng pinahirapan niya ay gumuho. Ngayon naiintindihan na niya. Siguro'y nalaman ni Sandoval ang tungkol sa kanila ni Ara, at ito ang paraan niya ng paalis sa isang sagabal. Kaya pala takot na takot si Ara. Ang lalaking iyon. Ang kinakatakutan niya ay hindi isang estranghero, kundi ang lalaking kasama niya. Ang lalaking. Hindi pwedeng maging ama ni Sandoval ang mga anak niya. Ang mga muka ang bata, ang mga mata, ang tindig ni Miggy. Lahat iyon ay galing sa kanya. Isang mas masakit na katotohanan ang sumampal sa kanya. Siguro'y nalaman ni Sandoval ang tungkol sa mga bata, at ngayon ay binabantaan siya nito. Ang lahat ng paiwas ni Ara ay hindi para protektahan siya, kundi para protektahan ang relasyon nila ni Sandoval. Ang sakit ay naging lesson. At ang lesson ay naging galit. Isang galit na nakpuyo sa loob niya sa loob ng 8 taon, at ngayon ay natakpuan na nito ang paglalabasan. Hinarang niya si Ara kinagabihan, sa isang eskinita malapit sa apartment nito. Madilim. Tahimik.
Ang tanging ilaw ay mula sa isang nagisang poste. Max, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ara. Ang boses ay nangingini. Hindi sumagot si Max. Tinitigan lang niya ito, ang mga mata niya ay nagliliyab. Siya ba? Ara. Simula niya. Ang boses ay kalmado sa isang nakatakot na paraan. Anong? Anong sinasabi mo? Si Sandoval ba ang dahilan kaya mo ako iniwan? Ang bawat salita ay mabigat, puno ngang 8 taong pait. Sagutin mo ako. Ipinapalit mo ako sa pera niya, di ba? Sa makotsa niya. Sa buhay na hindi ko kayang ibigay. Napaatras si Ara. Ang muka ay puno ang di makapaniwalang sakit. Max, hindi totoo yan. Huwa ka ng masinungaling. Sigaw ni Max, ang kanyang kalmadong anyo ay biglang gumuho. Ang galit na pinigilan niya ay sumabo na. Nakita ko kayo kanina. Nakita ko kung paano ka niya tingnan. At nakita ko ang takot sa mata mo. Takot na baka masira ang maganda mong buhay. Hindi mo naiintindihan. Umiyak na sabi ni Ara. Ang ngaluha ay malayang dumadaloy sa kanyang ngapisngi. Ang hindi ko maintindihan. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano mo nagawang itago sa akin ang mga anak ko. Mga anak ko, Ara. At hinayaan mong maniwala ako na sa kanya sila. O baka naman ako lang ang pinapaniwala mo na akin sila para may panghawakan ka sa kanya. Ang akusasyon ay isang sampal na hindi nakikita. Napayuko si Ara. Nangingini ang buong katawan, hindi makapagsalita sa tindi ng sakit. Sa paningin ni Max, ang kanyang pananahimik ay isang paamin. Tapos na tayo, Ara, sabi ni Max. Ang boses niya ngayon ay walang emosyon, na mas nakakatakot pa. Ang galit ay napalitan ng isang malamig at matigas na desisyon. Kukunin ko ang mga anak ko. Ilalayo ko sila sa iyo. Hindi ko hahayaang lumaki sila sa tabi ng isang halimaw. At ng isang sinungaling. Hindi niya tinukoy kung sino ang halimaw. Si Sandoval ba? O si Ara na mismo? Para sa kanya, sa mga sandaling iyon. Wala na silang pinakaiba. Tinalikuran niya si Ara na umiyak sa ilalim ng nagisang ilawng poste. Bawat hakbang palayo ay parang pahabang sa bubok, ngunit tinuloy niya. Sa kanyang isipan, tapos na ang lahat. Ang pag-ibig ay naging abo, at ang natira na lang ay ang laban para sa kanyang nga anak. Nang makarating si Ara sa kanyang apartment, basang-basa sa luha at nangingini sa sakit, naramdaman niya ang kumpletong pag-isa. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinilit niyang protektahan, ay kinamumuhian na siya ngayon. Ang lahat ng sakripisyo niya ay walang saysay. Gumuho na ang lahat, at para lalong idiin ang kanyang pagkatalo, may isang maliit na kahon na naghihintay sa kanya sa tapat ng pinto. Katulad ng kahon kaninang umaga, nangingini ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob, wala ng manika. Ang laman nito ay isang litratong kuha mula sa malayo. Si Ella, ang kanyang bunso, masayang naglalaro sa duyan sa playground ng eskwelahan kaninang hapon. Nakafocus sa mukha ng kanyang anak. At sa ibabaw ng litrato, may bilo na iginuhit gamit ang isang pulang panulat, na parang target sa isang barilan. Sa ilalim ng litrato, may isang maikling nota, nakasulat sa makinilya. Ang huling babala. Lumayo ka sa kanya. Napahagulhol si Ara, ang tunog ng kanyang pag-iyak ay puno ng purong desperasyon. Ang kanya sa sulat ay alam niyang si Max. Pero huli na ang lahat. Itinaboy na niya si Max. At ngayon, ang kanyang maana ang nasa pinakamatinding panganib, at wala na siyang kakampi. Wala na siyang matatakbuhan. Ang litrato ni Ella na may pulang bilog. Ang nga salitang ang huling babala. Pinamasdan ni Ara ang maito sa ilalim ng mahinang ilaw ng kanyang apartment. Ang maluha niya ay tumigil sa papata. Ang nangingini niyang makamay ay tumigil sa pangingini. Ang ingay ng takot sa kanyang isipan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Sa katahimikang iyon, isang bagay ang naging malinaw. Tapos na ang pagtagbo. 8 taon siyang tumakbo. 8 taon siyang nagtago sa likod ng kasinungalingan para protektahan ang mataong mahal niya.
At ano ang nangyari? Ang lalaking pinrotektahan niya ay galit sa kanya. Ang nga anak na itinago niya ay nasa panganib. Ang halimaw na tinakbuhan niya ay nasa mismong pintuan na niya. Dinampot niya ang litrato at ang lumalukot na sulat ng kanyang ama na nakatago sa isang baul. May isang paraan na lang. Isang mapanganib na paraan, pero ito na lang ang natitira. Kailangan niyang harapin ang isang galit para labanan ang isang demonyo. Hindi na siya nag-abalang mapalit ng damit. Lumabas siya sa gabi, ang puso niya'y matata sa isang desisyong hindi na mababali. Kumatok siya sa pinto ngang maliit na tinutuluyang kwarto ni Max. Nang bumukas ito, ang mukha ni Max ay isang maskara ng malamig na galit. Anong ginagawa mo dito? Sabi nito. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Hinarangan nito ang daan. Sinabi ko na, umalis ka na. Hindi natin nagsiara. Itinula niya ang pinto at pumasok sa loob. Makinig ka, Max, sabi niya. Ang boses ay hindi nagmamakaawa, kundi naguutos. Hindi para sa akin. Hindi para sa'yo. Makinig ko para sa mga anak mo. Natigilan si Max sa pagbabagong tono ni Ara. Nakita niya ang determinasyon sa mata nito. Isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Isinara niya ang pinto. Anong katarantaduhan na naman to, Ara? Inilapa ni Ara sa maliit na mesa ang litrato ni Ella. Napatingin si Max dito, at ang galit sa mukha niya ay napalitan ng pakalito, at unti-unting, ng takot. Ano to? Iyan ang dahilan. Sabi ni Ara. Ang boses ay nagsisimula ng manine, hindi sa takot, kundi sa bigat ng mga salitang bibitawan niya. Iyan ang dahilan kung bakit ako umalis. Iyan ang dahilan kung bakit ako sinungaling. Huminga siya ng malalim. At ang lahat ng katotohanang ibinaon niya sa loob ng 8 taon ay bumuhos na parang isang sirang dam. Bago mamatay si Papa, may ibinigay siya sa aking mga dokumento. Ebidensya laban sa mga ilegal na transaksyon sa kumpanya ni Don Ricardo Sandoval. Balak kong ibigay sa iyo ang mga iyon, pero nalaman niya. Ang mata ni Max ay nanatiling nakatitig sa kanya, naghihintay. Pinatawa niya ako, Max. Ipinakita niya sa akin ang nga litrato mo. Nga litrato mo habang nagpapatrolya, habang kumakain, habang natutulog. Sabi niya, kung hindi ako lalayo sa'yo, kung susubukan kitang tulungan, mamamatay ka. Ang huling 2 salita ay tumama kay Max na parang isang malakas na suntok. Hindi lang yun, patuloy ni Ara, ang nga luha ay nagsisimula ng bumaksak. Nung araw na yun, buntis na ako. Max. Buntis ako sa 3 anghel na hindi pa alam ng mundo. Kaya umalis ako. Iniwan kita. Iniwan kita hindi dahil hindi kita mahal. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Max, ang puso niya'y hubat na sa kanyang harapan. Iniwan kita dahil mahal na mahal kita, Max. Para mabuhay ka. Para mabuhay sila. Inabot niya ang lukot na sulat. Ito ang sulat ni Papa, ang patunay. Kinuha ni Max ang sulat. Binasa niya ang masalitang nakasulat doon. Ang pangalan ni Sandoval. Ang madetalye ng transaksyon. Ang babala ng ama ni Ara. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ang biglaang pag-alis ni Ara. Ang pagsira sa kanyang karera. Ang biglaang paglitaw ni Sandoval. Ang takot sa mata ni Ara. Ay nakabit-kabit. At ang larawang nabuo ay isang nakakakilabot na katotohanan ng sakripisyo, hindi ng kataksilan. Nabitawan niya ang sulat. Tumingin siya kay Ara. Hindi na ang sinungaling na babay ang nakikita niya, kundi isang bayani na mag-isang dinala ang bigat ng mundo para iligtas siya. Ang galit sa kanyang puso ay gumuho. Napalitan ng isang napakatinding pagsisisi. Ara. Bulong niya. Ang boses ay basag. Lumapit siya. At sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, niyakap niya ito. Isang yakap na puno ng sakit, ng pasasalamat, at ng hindi masukat na pahingi ng tawad. Naramdaman ni Ara ang pagbaksak ng sarili niyang pada. Humagulhol siya sa dibdib ni Max, inilalabas ang lahat ng sakit na kinimkim niya ng maisa. Patawarin mo ako, Ara, bulong ni Max sa buhok niya. Patawarin mo ako sa lahat.
Sa galit ko. Sama sinabi ko. Patawarin mo ako. Humiwalay siya ng bahagya at hinawakan ang mukha nito. Ngayon, hindi ka na maisa. Ngayon, lalaban tayong makasama. Sa gitna ng luha, isang maliit na ngiting ang pag-asa ang sumilay sa labi ni Ara. Sa wakas, may kakampi na siya. Ngunit sa sandaling iyon ng katahimikan at paasa, isang tuno ang pumunit sa hangin. Ang cellphone ni Ara. Nanginginig na kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Isang unknown number. Nakatinginan sila ni Max, isang masamang pangitain ang biglang bumalot sa silid. Sinagot niya ang tawag at inilagay sa loudspeaker. Katahimikan. At pagkatapos, isang maliit na boses na umiyak. Mama. Mama. Natatakot po ako. Ciela. At kasunod ng iyak ng bata, isang malamig at pamilyar na boses ang nagsalita. Kalmado at puno ng tagumpay. Nasa akin na ang paborito mong anak, Ara. Hulaan mo kung sino ang isusunod ko. Ang iyak ni Ella sa telepono ay isang gatilyo na pumutok sa loob ni Max. Sa isang iglap, ang gwardiya na puno ng pagsisisi ay nawala. Ang pulis na puno ng determinasyon ang muling nabuhay. Ang takot na gumapang sa puso ni Ara ay napalitan ng isang matalas na pokus nang makita niya ang pagbabago sa mukha ni Max. Nasaan siya? Sigaw ni Ara sa telepono. Alam mo kung saan mo ako hahanapin? Sagot ng malamig na boses ni Sandoval, bago ibinaba ang tawa. Max. Nagsimulang manginig si Ara. Hinawakan ni Max ang makabilang balikat niya at pinilit siyang tumingin sa kanya. Ara, makinig ka. Huwag kang mapanik. Kailangan kita ngayon. Kailangan ka ngang anak natin. Magtiwala ka sa akin. Tumango si Ara. Kumukuhang lakas mula sa katatagan sa mga mata ni Max. Yung lumang bodega ng Sandoval Shipping sa may pantalan, mabilis na sabi ni Max. Doon niya ginagawa ang mga madumi niyang transaksyon. Doon din gawa-gawa ang ebidensyang ginamit laban sa akin. Sigurado akong nandun siya. Kinuha ni Max ang kanyang cellphone. Isang numero lang ang tinawagan niya si Kapitan de Mesa, ang dati niyang partner. Isa sa ilang tao sa wersa na alam niyang hindi nabili ni Sandoval. Ben, si Max to, sabi niya. Diretsahan. Nasa panganib ang anak ko. Si Sandoval ang may gawa. Papunta ako sa lumang bodega niya sa pantalan. Kailangan kong backup. Dala ko na ang orihinal na ebidensya mula sa ama ni Ara. Ito na yun. Walang tanong-tanong. On the way na kami, sagot sa kabilang linya. Pagkatapos ning tawa, hinarap ni Max si Ara. Dito ka lang. Hintayin mo ang nga pulis. Umiling si Ara. Ang nga mata ay nagliliyap. Hindi. Anak ko yun. Max. Anak natin. Kung saan ka pupunta? Kasama mo ako. Nakita ni Max ang determinasyon sa kanyang mukha. Hindi na ito ang babaeng tumatakbo sa takot. Isa na siyang ina na handang makipaglaban. Tumango si Max, sige. Pero sundin mo lahat ng sasabihin ko. Ang biyahe papunta sa pantalan ay isang impyerno ngang katahimikan at nag-aalap na dasal. Pagdating nila, ang bodega ay madilim at mukhang abandonado, tanging isang maliit na ilaw ang nagmumula sa loob. Dahan-dahan silang pumasok. Ang loob ay malawa at puno nga malalaking kahon at kalawangin na bakal. Sa gitna, nakatayo si Don Ricardo Sandoval, nakangiti. Sa tabi niya, hawak ng isa sa kanyang tauhan si Ella, na umiyak ng tahimik. Dumating din kayo, sabi ni Sandoval, pumapalakpak ng dahan-dahan. Isang magandang family reunion. Pakawalan mo ang anak ko, Sandoval, sigaw ni Max. Bakit? Para ano? Para muli kayong maging masaya? Tumawa ito. 8 taon kong pinanood ang pagdurusa mo, Max. Ang pagbaksa mo mula sa pagiging isang magaling na pulis hanggang sa isang hamak na gwardiya. At ikaw, Ara, binalingan niya si Ara. Ang tapang mo, akala mo ba hindi ko alam na anak ni Max ang batang iyan? Sa simula pa lang, alam ko na. Ginawa ko silang insurance. Ang tali na humihila sa'yo pabalik sa tuwing susubukan mong lumaban. Tapos na ang laro mo. Matigas na sabi ni Max. Papunta na rito ang mapulis.
Muling tumawa si Sandoval. Sa tingin mo ba may abutan pa sila? Itinutok ng tauhan niya ang isang baril sa ulo ni Ella. Nanigas si Ara sa kinatatayuan niya. Huwag! Parang awa mo na. Ako na lang. Huli na ang lahat, Ara, sabi ni Sandoval. Ang ngiti ay nawala na, napalitan ng purong kasamaan. Oras na para tapusin ang lahat ng nakpapaalala sa akin ng katangahan ko. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Isang bato ang tumama sa isang metal na pada sa likuran ni Sandoval, lumilihang ingay. Lumingon si Sandoval at ang kanyang tauhan sa direksyon ng tunog. Iyon na ang pagkakataong hinihintay ni Max. Sa bilis ni sangiglap, sumugot si Max. Hindi sa tauhang may baril, kundi diretso kay Sandoval. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para itula ito papunta sa tauhan, dahilan para mawalan sila ng balanse. Ara, ngayon na. Sigaw ni Max. Hindi na asaya ng panahon si Ara. Tumakbo siya papunta kay Ella. Niyakap ang kanyang anak. At mabilis na itinago ito sa likod ng mamalalaking kahon. Nagsimula ang isang marahas na laban. Si Max, gamit ang kanyang police training, ay nilalabanan ang dalawang lalaki. Ngunit dalawa sila laban sa isa. Nang makita ni Ara na natutumba na si Max, isang bagay ang nag-init sa kanyang dugo. Ang takot ay napalitan ng galit ng isang ina. Nakita niya ang isang makapal na tubo na bakal sa sahig. Dinampot niya ito. Sa sandaling akmang susuntukin ng tauhan si Max, buong lakas na ipinalo ni Ara ang tubo sa likod nito. Bumaksa ang lalaki. Walang malay. Naiwan si Sandoval. Gulat at galit, sumugot ito kay Ara. Ngunit hinarangan siya ni Max. Ang dalawang lalaking nag-aagawan sa nakaraan ay nakaharap sa huli. Ang laban ay mabilis na natapos. Ang galit ni Sandoval ay walang panama sa determinasyon ni Max na protektahan ang kanyang pamilya. Isang malakas na suntok mula kay Max ang nakpabagsak kay Sandoval. Kasabay nito, ang tunog ng gasirena ng pulis ay umalingaw-ngaw sa labas. Nang pumasok si Kapitan de Mesa at ang kanyang mga tauhan, naabutan nila si Sandoval na nakahandusay, si Max na nakatayo sa tabi nito, at si Ara na mahigpit na yakap-yakap si Ella. Tapos na. Sa wakas tapos na. Ilang buwan ang lumipas. Ang gabi ay tahimik sa maliit na apartment ni Ara, ngunit hindi na ito ang katahimikan ng takot. Ito ay katahimikan ng kapayapaan. Nasa maliit na sala ang lahat. Si Miggy at Gabo ay nakaupo sa sahig. Nakikinig habang si Max ay nagbabasa ng isang kwentong pambata. Si Ella ay nakatulog na sa kandungan ni Ara, ang mukha ay payapa. Nakakulong na si Sandoval, ang kanyang makrimen ay nabunyak na lahat. Ibinalik kay Max ang kanyang posisyon at ranggo, ngunit tinanggihan niya ito. Sa ngayon, ang tanging uniformeng gusto niyang isuot ay ang pagiging isang ama. Tuminjin si Ara kay Max. Ang lalaking nagbabasa ng kwento tungkol sa mga prinsipe at dragon ay ang kanyang bayani. Naktama ang kanilang mga mata sa ibabaw ng libro. Ngumiti si Max, isang ngiting puno ng pagmamahal at pangako. Ngumiti pabalik si Ara. Ang puso niya ay buo at payapa sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Hindi perpekto ang kanilang simula. Marami pa silang sugat na kailangang pahilumin. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang tatlong anak at ang lalaking mahal niya, alam ni Ara na sapat na ito. Ang pamilyang minsan niyang pinangarap ay hindi na isang pangarap lang. Ito ay totoo. Ito ay narito. At sama-sama, haharapin nila ang lahat ng bukas. At dito natatapos ang kuwento nina Max at Ara. Isang kuwentong isinulat ng luha at pinatibay ng pag-ibig. Sa bawat isa sa inyo na sumubaybay, na nakiiyak, nakitawa, at nakiasa sa kanilang paglalakbay, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang pasulat sa kuwento nina Max at Ara ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paalala na sa likod ng bawat galit, mayroong isang malalim na sakit. At sa likod ng bawat sakripisyo, mayroong isang pag-ibig na hindi nasusukat. Nais kong iwan sa inyo ang isang munting paninilay. Na ang tunay na pamilya ay hindi palaging nagsisimula sa dugo,
kundi sa pusong handang mag-aruga, magpatawad, at manatili. At ang pagpapatawad, lalo na sa ating mga sarili, ang unang hakbang tungo sa tunay na pahilom. Naway ang kuwento nila ay magsilbing inspirasyon na kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay, palaging may pag-asang naghihintay sa huling pahina. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong pagtangkilik. Kung ang kuwentong ito ay nakaanti sa inyong puso, huwag kayong maatubiling ibahagi ang inyong masalobin. Ang inyong makomento ang nagsisilbing ilaw at inspirasyon sa manunulat na tulad ko. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento.